Ngayon, sagutan natin yung problem set natin, no? Number 1, no, sa prob set na an aquifer is 20 meter average thickness is overlain by an impermeable layer of 30 meter thickness. A test well 0.5 meters diameter and 2 observation wells at a distance of 10 meters and 60 meters from the test well are drilled through the aquifer. After pumping 0.10 meter cubic per second for a long time, the following drawdowns are stabilized in these wells. First observation well, 4 meters. Second observation well, 3 meter. Determine A. Hydraulic conductivity and B. Drawdown in the test well. So, ang first question dito na pinapahanap, no, is yung hydraulic conductivity. Which is, di ba, sa may PDF natin, yung hydraulic conductivity is ano lang din. Sabi dito, asa na yun? Ayun o, coefficient of permeability is also called hydraulic conductivity and superficial velocity. O, ayun yung bilis ng daloy, no? So, coefficient of permeability lang din pala to, no, yung number 1. So, ano bang formula natin para dito? Meron tayo dito, 'di ba? Ano ba yung number 1 na 'yan? Etong number 1 na to, no, na problem, no, is ano to, laboratory, 'di ba? Ay hindi, field test siya, no? Kasi may ano no, may wells, no, tas may pumping na nangyari, no. So field to, sa field. So kapag sa field, meron tayong ano sabi dito? Ayun, field test for finding coefficient of permeability. Meron tayo dito, formula para sa unconfined and confined, no, aquifer. So, kung meron tayo niyan, ano ba ang tanong dito? Ano ba tong ano na to? Aquifer na ina-analyze natin, no, sa field. Kung mapapansin nyo, etong word na average thickness, no, is nag-i-indicate siya saan? Sa unconfined tong aquifer na to, no? Kasi ang aquifer ng ng unconfined, ang thickness pala ng aquifer na unconfined is ina-average natin, no, based saan? Based sa dalawang height or depth, lalim ng dalawang observation wells, no? So may formula na ganito, no, na thickness is equal to what? To the average, no, nung height nung dalawang observation wells, no. So H1 plus H2 over 2, 'di ba? Average 'yan. So meron tayo itong formula. May formula tayo itong gagawin na ganyan, no, gagamitin. Sabay, sabi dito, impermeable 30 meter thickness as well diameter. Yan. So, yung A, no, hydraulic conductivity. Na ang formula natin dyan is ano, para sa unconfined, eto, no, yung ano, yung walang 2 sa baba, eto yung may squared, no, walang 2 pati thickness, no, kasi sa confined may 2 and T, no. So, sulat natin, Q is equal, K is equal to Q natural log of R1 over R2 all over pi times H1 squared minus H2 squared, no? Meron ba tayo itong Q? Meron, no? Ang Q natin dito is ano? Ayun, no? After pumping, no? Ito, cubic meter per second. Ito yung flow rate, no? So, meron cubic meter per second. Sabay, meron tayo R1 and R2. Meron na ba? Meron, no? Kasi yung R1 and R2, no, is yung distance, no, center to center distance ng observation well to the test well, no? Sabi dito ay, no, 2 observation wells at a distance of 10 meters and 60 meters from the test well.
O, di ba? So, meron tayo, no? Kaso, ang problema, ano yung R1, ano yung R2, no? Based sa PDF natin, no? Yung R1 and R2 is yung R1, no? Yung may pinakamalayo, no? Yung pinakamalayo sa test well, no? So, ang R1 natin dito is 60 meters. At ang pinakamalapit natin dito, yung R2, no? Na 10 meters. Sabay, ang H1 and H2, hindi natin alam. Kaso, makukuha natin siya dito, no? Yung H1 and H2. Wherein, sabay ang ginibin pa dito, no? Yung drawdowns, no? Drawdowns ng mga observation wells. Ayun, no? The following drawdowns are stabilized in these wells. First observation well, 4 meters. Second observation well, 3 meters, no? So, meron tayo, anong pinakamala, at tas meron pa pala, no, concept dito, no? Ang drawdown na may pinakamaliit is ayun yung may pinakamalayo, no? Ayun yun, no? Bakit? Kasi ang drawdown, di ba, ganyan? Etong observation well. So, kapag mas malayo sa observation well, mapapansin nyo, no, na ang liit ng drawdown, no? Abang lumalapit ka ng lumalapit, lumalaki ng drawdown. So, ayun yun, no? So, sabihin natin na ito yung Z1, no? Kasi yung H1, no? Ito yung H1. Ito yung H2. Siyempre, ito ay Z2. No? Ganyan lang naman siya, di ba? Ang dali lang. So, yan. Meron tayong drawdown nag-i-even, no? So, ang H2, ano to? Sabay, ito nga pala is yung height, no? Ng piezometric, no? Piezometric, ano ba yun? Piezometric level, yon. Ito yung height ng piezometric level, no? Yan. Tapos, di ba may nakalagay doon sa PDF natin na ang sukat ng drawdown is magmumula sa piezometric hanggang sa total head ng test well na yon, di ba? Or ng observation well na yon, no? So, eto na. Ang drawdown, mapapalabas natin, no? Based sa figure na to, H pala is equal to what? No? Equal to saan yung H? Equal siya sa H1 plus Z1, di ba? Sabay, yung H1 dito, meron din H1 dito. So, hanapin natin yung H1 dito. H1 is equals to H minus Z1. Ganon din saan? Sa H2. H minus Z2, di ba? So, malalaman natin, no? Makukuha natin yung H dito, no? So, tas may thickness tayo, no? Ang thickness daw, ayun, no? Average thickness na 20 meters. So, pwede natin gamitin yan. 20 is equal to H1, H2, ay, yung H1, no? Eto, H1. So, substitute natin to dito. So, H minus Z1, na ang Z1 natin ay ano? Ang Z1, no, is yung pinaka maliit na drawdown na 3 meters. So, H minus 3 plus H minus 4, diba? Oops, over 2. So, makukompute mo dyan yung H, no? So, simplify lang, no? 2H minus 7 over 2. Sabay, H is equal to 20. Maka-cancel to dito, no? Minus 7 over 2. Tapos, ang H mo dyan ay ano? Magiging plus pa to kasi minus siya rito, eh, no? So, 20 plus 7 over 2. 23.5 ang H mo. 23.5 meters. So, ang 23.5 ang H mo, makukuha mo na yung H1 and H2, di ba? Ang H1 mo pala ay 23.5
minus yung drawdown ng yung Z1, no? Ang Z1 mo ay yung 3, no? Kasi siya may pinakamaliit, no? So, 20.5 meters. Ang H2, ano? 23.5 minus 4. Equal siya sa 19.5 meters. Diba? So, yan. May H1, H2, R1, R2. May Q na tayo. Makuhanap na natin yung hydraulic conductivity. So, K is equal to Q na 0.1 sabay ln ng R1 over R2 all over sa pi na H1 na 20.5 squared minus H2 na 19.5 squared. Diba? Pag in-input mo yun sa calcu, 0.1 ln natural log ng 60 over 10 sabay pi times the quantity of 20.5 squared minus 19.5 squared is equal to yun, di ba? Tumama sagot natin 1.4 same lang, no? 3 times 10 raised to negative 3. Anong unit niya? Meter per second. Meter per second. Yun. May sagot na tayo. Sabay sa number letter B, no? Draw down in test well. Paano to, no? Ibig sabihin, halimbawa, itong test well mo, ito yung drawdown niya na to. Yung Z, no? Hanapin natin. ZT. Kasi drawdown sa test well. Sabay, ito yung HT. Dito naman pala, no, para makuha mo yung ang mangyayari dito, sa formula kasi natin walang nakalagay na drawdown, no. So, gagamitin natin yung HT dito, no, yung height ng water ng test well. Or pwede mo siyang tawagin na lalim ng tubig sa test well, no. Ayun yung HT. Ito yung HT, no. Yung HT pala, isa-substitute mo to saan? Sa H1 ba or sa H2? Sa H2, no. Sabi ni Sir, no, nung lecture tayo, sa H2 niya nilagay ito. Sabay, yung ano yung R2 mo para sa test well? Yung radius ng test well. Di ba nilagay dito diameter? So, kunin mo radius niyan, divide mo sa 2. Ganun lang. Di ba? Sabay yung K natin, eto lang din. So, okay. Pwede mo to, no? 1 point. So, ano ba? K is equals to QLN ng R1 over R2 all over pi H1 squared minus H2 squared. Ang hahanapin mo rito yung H2. Hindi mo ito masasolve, no, gamit yung shape solve. So, anong gagawin mo rito? May formula dito, no? Pag in-algebra mo, magiging ganito. H2 is equal to H1 squared minus Q ln R1 over R2 sabay pi K. Naka-square root yan lahat, no? So, yan. Ito yung H2 natin, no? Yung height sa well, no? Yung height ng well natin. Ay, yung height ng tubig sa well, no? Or yung lalim ng tubig sa test well. So, square root ng H1. Yung H1 mo nga pala rito, mamimili ka sa dalawa kung anong gusto mo gamitin dito, yung H1 bar, H2, no? Nung test well, sa mga test well yan, no? So, gamitin lang din natin dito yung H1, no, sa pinakamalayo, no? Na 20.5. So, 20.5 squared minus Q na 0.1 sabay ln natural log ng R1, R2.
Ang R1 mo rito is syempre 60. Ang R2 mo dito is kalahati ng 0.5, 0.25, di ba? 0.25 all over sa pi times yung K mo, nasagot natin, no? 1.43 times 10 raised to negative 3. So, ano ang H2 natin dito? Ang H2 mo rito, pag in-input mo sa calc yan, no, square root sabay 20.5 squared minus 0.1 natural log, no, 60 over 0.25 over pi times 1.43 times 10 raised to negative 3. Ang sagot ay 17.27. 17.27 meters. Ship store natin, no? Ship store. In-store natin sa A. So, kung ang height ng tubig natin sa test well is 17.27, ang drawdown niya, i-minus mo yung H, no? Ay, ipang-minus mo tong H2 sa H, no? Sa total height, no? So, H, so, ZT, ang drawdown sa ano, no? Sa test well is 23.5 minus 17.27 is equal to 23.5 minus 62.23. 6.23 meters or approximately, no, malapit na din naman siya, no, sa 6.05 meters. So, okay na yan. Uy. Yan. Yan. So, para sa number 2, no, sagutan natin. Number 2. Alam ko may kulang to eh. May kulang to, hindi mo makukuha tong 10 meters, no, pati to. Meron yan dito eh. Andito yan, no. Ito lang kinuha ni sir yan. Ito ang given, no. Ang tunay na given niya. Ito. Natatakpan. Bakit blur? Mo ba? Ha? Ngayon na. To. Ayun, no, may kulang siya, no. Etong tunay na ano niya. Nag-i-even, no. Para sa number 2. Kinat ko na dito sa sir about dito, no. Sabi dito, no, a permeability pumping test was carried out, no. So, field test na naman to. With piezometric level before pumping is 2.8 meters below the ground surface. The aquiclude permeable layer has a thickness of 5.7 meters measured from the surface of the ground, and the confined aquifer is 7.6 meters deep until it reached the aquiclude permeable. So, kayo na magbasa dyan, no? So, ang sabi lang dito, no, gawa tayo ng graph, ng diagram para di tayo malito. Sabi dito, no, yung piezometric level before pumping is 2.8 meters. So, halimbawa, ito yung soil layer natin, may 2.8 daw, no, meters. Andito yung piezometric layer, no, before pumping, no? Ito is 2.18 meters before pumping, no? Ang mangyayari kasi, no, pag ka-pump natin diyan, bababa yan, no, bababa yung piezometric level, no. Bakit? Kasi nga nagbutas ka, mag-iiba yung pressure diyan, ayun yung drawdown, no. So, and the aquiclude, eto.
So may aquiclude siya, ibig sabihin nito no, may impermeable layer siya dito, no. From the ground ay no, o from the surface, no, ground surface, 5.7 meter daw. So hanggang dito sabay 5.7. Oh, ayan. Sabay may confined aquifer daw na 7.6 meter deep. Yung lalim yun ng confined aquifer, ha. So, eto yun. .6, no? Sabay, ayun, no? At the steady pumping rate, oh, may Q na tayo. Q yan, no? Q is 15.6 cubic meter per hour. The drawdown in the observation wells were respectively equal to 1.62 meters and 0.47 meters. No? Ang Z1 natin dito, ano ulit? Yung may pinaka maliit, no? Kapag mas malayo, ayun yung Z1. So, pag nag-drawing ka, drawdown, halimbawa ganyan, mga nandito, ay, masyadong steep yung pagkagawa ko ng slope. So, mga ganito lang. Ay, ganun pa rin. Yan, mga ganyan. So, dito yung Z1. Sabay dito, no, yung Z2. Andito daw is 0.47, no, yung may pinakamalayo. And the distance of observation wells from the center, sabihin natin ito yung center, no. Yan, ayun yung center. O, sabihin natin ito. O, ganyan. Ito daw ay may pinakamalayo, 32. Sabay ito ay 15. So, yan. Compute the depth of the water at the farthest observation well. Yung depth daw nito, no. Kaso, ang kukunin pala natin ditong depth, no, yung static, no. Etong depth yan. Hindi to kasama, no. Tama ba? Hindi kasama yun? Ay, kasama pala siya, no. Kasi nga nagpump ka, binutas mo, no. Ito yung may layer na yan. Ganito siya. Yan. Sabay nagbutas ka na pa ganyan. Sabay ito. Tapos pa ganyan. Ito yung observation well. So may observation well. Observation well. Yan. Ganyan lang. Wala nga lang yung sa sa proportion. Ito yung impermeable layer. Ito yung impermeable layer. Yan. Ito yung aquifer. Laki, So, yan. Kukunin natin yung ito daw, yung height na to. Hanggang sa baba. Yan. Ganyan. Ang height na yan. Anong height kaya to? Paano mo kukuha? So, mapapansin mo, pag gumawa ng ganyan, no? Ayun, no, pag gumawa ng ganyan. Pwede mong add yung drawdown, no, ng Z1 sabay itong 2.7. Tapos, i-minus mo siya sa 5.7 sabay sa may sum ng 5.7 at 7.6. So, gawin natin yon. 7.6 plus 5.7 minus 2.18 minus, ano yung drawdown nito? 0.47. 10.65, di ba? Tama. Ganun lang pala.
So, A, H1, no, H1 yan, no, is equal to 5.7 plus 7.6 minus 0.47 minus 2.18. Yan. At ang sagot sa H1 ay 10.65. 10.65 meters. Sabay sa B. Sabi yung B. Compute the coefficient of permeability. Coefficient of permeability, yung K na naman, no? May formula tayo ito para sa confined, no? Para sa confined, ang formula natin is K is equal to Q ln R1 over R2 all over 2 pi T sabay H1 minus H2, or meron doon na Q ln R1 over R2 sabay 2 pi T Z2 minus Z1. Pwede yan, no? So, dito, pinapakuha coefficient of permeability, pwede natin gamitin, no? Yung etong dalawang test well, no? Ang given natin dyan, di ba? Meron tayong given na Z1 na 0.47 at Z2 na, ano ba yung Z2? 1.62. Pwede natin silang gamitin. Ito, pwede natin itong gamitin itong formula na ito. Sabay may R1, R2 na rin naman tayo. Ang T natin is yung thickness ng confined aquifer na 7.6. So, meron na rin tayong Q. So, okay na ba? Ang tanong is, eto naka-meter din naman to na cubic. No? Ang problema is, meron yatang pinapahanap, no, na tamang given, no? Naka-meter per second, nasa correction, no? Kung naka-meter per second yan, kailangan natin i-convert tong R into second. So, K is equal to Q na 15.6. 15.6. Diba R yan? So, kung R yan, i-divide natin to sa 60 by 60 para maging cubic meter per second sabay ln ng R1, R2. Ano yung R1? Ano yung R1 ulit? 32, no? Divide 15 all over 2 pi thickness na 7.6 sabay Z2 minus Z1 na 1.62 minus 0.47 equals to saan? 15.6, diba? Ay, yung doble ah. 15.6 divide 60 by 60 ln ng 32 over 15 sabay 2 pi 7.6 1.62 minus 0.47 oops, kulang pala ng times no? Equal siya sa tama, di ba? Sagot natin 5.97 times 10 times 10 raised to negative 5 meter per second. Yun. And para sa next question, transmissibility. May formula tayo, di ba? Sa transmissibility.
Yung formula natin para sa transmissibility, may general formula na T is equals to KT. Diba? Or pwede mo rin to gamitin. Dito, gamitin na natin general formula kasi meron na tayong coefficient of permeability. So, multiply na natin sa thickness ng aquifer. So, T is equal to 5.97 times 10 raised to negative 5 times 7.6 is equal to 5.97 times 10 raised to negative 5 times 7.6 is equal to 4.5 ano ba? Tama, di ba? Cubic meter per second. Times 10 raised to negative 4 cubic meter per second. Ay, meter squared per second. Yan. So, yan lang muna. Mamaya na ulit yung ibang item.